10 sa mahihirap na probinsya noon. Makalipas ang 6 na taon, sa ilalim ng isang administrasyon, ano na nga ba ang mga pagbabago? Biyaheng Totoo. Sa pagpatuloy nga ng ating biyaheng totoo, balikan natin ang kwento ng ilang residente sa Surigao del Norte na nagbenta ng sariling kidney o bato. Maitawid lang sa gutom ang kanilang mga kaanak. Simpleng hiling noon ng isang pamilya sa susunod na Pangulo magkaroon ng mas maraming pagkain. At sa nagdaang 6 na taon, ano na nga ba ang mga pagbabagong naihatid sa probinsya? Narito po ang biyaheng totoo ni Ruth Cabal. Ang Surigao del Norte, paraiso sa lupa. Pero ang buhay paraiso, matayog na pangarap para sa pamilyang nakilala ko noon dito. Walang makain, walang trabaho, walang maayos na tirahan. Ibinenta ni Mang Yuhito ang kanyang kidney o bato. Kaya hiling noon ng kanyang misis sa susunod na Pangulo. Mahal kong Pangulo, sana po bigyan niyo kami ng maraming pagkain. Sana po matulungan niyo po kami para di na magbenta ng bato na hindi kapalit ng pera. Sa muli naming pagkikita ni Aling Merlita matapos ang 6 na taon, Mabuti naman po, ma'am kayo. di may kakaila ang pagbabago. Nasira man daw ng panahon ang bahay na pinatayo ni Mang Yuhito gamit ang perang kinita sa pagbebenta ng bato, pinaghirapan naman daw nilang mapalitan ito ng bago. Sa ilalim ng Administrasyong Aquino, napabilang ang pamilya Likit sa halos 35,000 benepisyaryo ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino sa Surigao del Norte. Malaking tulong daw ang ayudang natatanggap nila mula sa gobyerno para makapag-aral ang 3 pinakabata nilang mga anak. Kamusta naman kayo ngayon? Mabuti naman po, ma'am, kasi na ako sa Copies, kabili ako ng tsinila, sapatos, pagkain nila. Sa mga family development session nila, ma'am, tinuruan sila kung paano maghanap pa ng mga ibang source of living din nila. Hindi lang sila mag-depend on kung ano meron sila. Base sa updated poverty statistics ng gobyerno, kabilang noon ang Surigao del Norte sa pinakamababang cluster o grupo ng pinakamahihirap na probinsya sa bansa. Pero kung dati nasa 5 sa kada 10 pamilya ang mahirap, sa pinakabagong datos, nasa 3 sa bawat 10 ang maralitang pamilya sa probinsya. Marami pa ang kailangang gawin. Yung strategy na ginawa namin is ine-empower talaga yung barangay. Yung mga projects na ini-implement sa barangay, go straight to them. Ang pansamantalang lunas sa kahirapan na nakita noon ni Mang Yuhito at ilang kalalakihan, wala na raw naiulat ngayon. At sa nakalipas na 3 taon, wala na rin daw na itatalang kaso ng human trafficking dito. Gaya ng amin ding inireport sa una naming pagbisita. Yes, we admit, siguro at that time, it was primarily due to poverty talaga. Oo, ngayon? Wala na kaming recorded data ng trafficking of all kinds. Ang tamang tulong sa akmang panahon, nagdudulot ng tunay na pagbabago. Pero kung naghihilo man ang mga sugat ng kahirapan, may mga pilat itong iiwan na hindi mabubura kailanman. Gusto ko yung mga trabaho yung sa highway. Kaya lang. Kirot yung anong sugat ko. Ako si Ruth Cabal at ito ang aking biyaheng totoo.